Guys, ito ngayong araw ito naman nilulutuin namin. So ito, meron ditong tilapia. Napakasarap na tilapia ito dahil napakalaki. Yan yung binili namin. Siyempre meron ditong, ayan, yan yung mga papartner natin dyan. Ampalaya. Ito naman yung panggisa. Kaya may sili yung isang bawang doon kasi pang fried rice yun. So gusto ko maanghang na fried rice. At siyempre ito, para sa dito, sa ampalaya. Itong isa. Ito naman, ito ano yan, sibuyas, bawang, kamatis yan. Ito naman para din sa ampalaya yan. Gagamit din tayo no, para sa fried rice mamaya. So ayan, iisin muna natin to. Papainitin ko muna to. Then maglalagay tayong mantika. So ito mga taste buds, maglagay muna tayong mantika dito. Then painitin natin yan. Una namin gagawin, piprito muna natin ang masarap na tilapia. Okay na siguro yung ganyan karaming mantika. Ayan mga taste buds, mainit na mantika. Lagyan na natin ang tilapia. So ito mga taste buds, pwede na natin itong baliktarin. Ayusin muna natin. Unahin natin itong isa. Ito yung una natin nilagay. Ang ganda ng luto. Ito naman isa. Ganito na lang natin. Oh, panis. Pakikita ko na lang sa inyo kapag luto na lahat ng isda. Pare-pares na naman ang isda ng pagluluto yan. Ito guys, oh, naluto na namin yung isda. Ito naman, naglagay na ako dito, bawang saka sili. Lagay pa natin iba. Kaya bisa muna natin to bago tayo maglagay ng kanin. Ito yung oh, di ba? Lalaki. Ilagay tayo dito ng isang pirasong hilaw na itlog. Sarap kasi sa fried rice yung merong itlog. Lagay tayo kanin. Lagay tayo ng toyo. Toyo na yung magpapakulay sa saka yun na rin yung pinakaasin. Sarap yan. Napakasarap ito. Bagay na bagay dun sa piritong tilapia. Nakaka-taste buds to. Luto na yung fried rice. Lagay na natin sa lalagyanan. Nako. Talaga nakakagutom na ako kapag ganito ang ulam. Sarap yan. Yan mga ka-taste buds, maglagay naman tayo ulit ng mantika. Yan, ito na rin yung gagamitin nating kawali. Diba? Oh. Isang lutuan. Diskarte lang talaga kailangan dyan. Painitin muna natin yan. O ito mga ka-taste buds, gisa naman natin to sibuyas, bawang, kamatis. Napakasarap naman ang ulam mo. Parang bukid style, diba? O, lagay tayo tubig dahil naigisa na. Kapag ganyan na yung itsura ng sibuyas, bawang, kamatis, pwede na lagyan ng tubig yan. Lalasa ng maigi yan. Ngayon naman ang gagawin natin para mas lumasang maigi yan. Maglalagay tayo dito ng Knorr Shrimp Cube. O diba? Pwede rin kayo maglagay ng Knorr Beef Cube. Depende sa inyo kung anong gusto nyo lasa. Ako kasi mas gusto namin yung parang may pagka seafood style, no? Kaya itong pinipili namin ilagay. Ayan. Pero syempre, depende pa rin sa sahog nyo yan, ha? Depende pa rin yan sa sahog. Ayan, lagay tayo ng asin. Hindi ko masyadong marami kasi templado na yung Knorr Shrimp Cube. Okay. Then, lagay natin itong ampalaya. Hindi muna natin hahaluin yan. Pero ayusin muna natin yan ng pagganyan. Ayan, mamaya natin haluin. Ayan, so ito mga taste buds, pwede natin haluin yan. Napakasarap talaga ng pag ganitong ulam mo, nakaka-excite talagang kumain. Kung gusto niyo naman, ilagay niyo sa ganito yung sardinas. Ayan, okay na okay din yan.
Nilagyan nyo ng ano, ng miswa o kaya ng sotanghon. Naku, perfect na perfect yan. Diba? The best ulam probinsya. Hayaan natin na maluto itong ating ampalaya bago natin lagyan ng itlog. Ito guys, maglagay tayo ng itlog. Ano na rin yan, binati ko na rin yung itlog. Haluin natin. Mabilis lang maluluto yan. Ganyan lang kasimple. Luto na, di ba? Napakasimple at napakasarap na ulam. And syempre, healthy ulam na din para sa pananghalian. So medyo nakaiwas tayo sa taba. Dahil ang ulam natin ay tilapia plus fried rice. And syempre, itong napakasarap na ampalaya. Ginisang ampalaya. Ayan, gayahin nyo rin yan. Napakasarap niyan.